Nakakabahala ang balitang ito. 9 o 9 na Chinese Navy warship ang pumalibot daw sa BRP Teresa Magbanwa. Dahilan para kusa tong umalis sa Sabina Shoal. Oo, tama kayo nang narinig. Matapos ang 5 buwang dire-diretsong pamamalagi at pagbabantay doon, tuluyan na tong nilisan ng barko ng Philippine Coast Guard. Ano nga ba ang pinakadahilan bakit lumayas ang ating barko? Dahil ba talaga to sa Chinese warship? Usap-usapan din kasing papalitan to ng Philippine Navy warship kasama ang US Navy warship. Pero wala pa ngang opisyal na anunsyo. Kung tayo lang kasi ang magbabantay doon, talagang papalubugin ng China ang ating barko. Pero kung may kasamang US warship, magdadalawang isip daw ang China ang atakihin tayo. Crushing any foreign interveners or foreign elements in South China really is, shall we say, totally unrealistic, because every day there are thousands of foreign vessels that are sailing through the South China Sea. Both civilian and military vessels are there. Kung inalis ang BRP Teresa Magbanwa at talagang papalitan ng Philippine Navy warship, mas solid raw ang pagbabantay doon. Natuto na raw kasi ang Pilipinas kung ganun. Sawa na kasi sa pagiging mabait at sawa na sa pakikipagdialogo. Panahon na raw para ipakitang lalaban tayo ng bombahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas malaki pang barko na armado. Really a series of lessons for the Philippines on how really to deal with a state like China and its belligerents now. Because before, the problem was that it seemed like we never learned. We always would concede, we'd always acquiesce or accommodate them. And clearly, decades of doing that has not resulted to be, or turned out to be in our favor. So this one, what we're doing now, I think we're really seeing what it really takes to stand up before a more powerful neighbor. It can never be seen as an aggressor against China. So if they attack us, that will only prove to the world what they really are. No? And I don't think that will earn them any favors. May dahilan raw ang Philippine Coast Guard bakit inalis ang PCG ship doon. Pero kasabay ng pag-withdraw ng PCG, inutos rin ni Defense Secretary Gibbon na magpadala ng Philippine Navy warship sa may Balabac, Palawan base. Mukhang may pinaghahandaan talaga ang militar na malaking gulo. Halos lahat kasi ng barko ng Pilipinas nakatutok na sa West Philippine Sea. Para makadagdag tayo ng capabilities to support our West Philippine Sea operations. Ito ay kailangan natin for our external defense posture. Kailangan natin para maprotektahan ang sovereign rights natin sa West Philippine Sea. And ito ay magiging backbone ng archipelagic defense concept natin dito sa topic ito. Naniniwala naman si dating Associate Justice Antonio Carpio na tinatakot lang ng Chinese warship ang BRP Teresa Magbanwa. Di raw gagawin ng China ang atakihin to. Pero dahil sa pangamba ng PCG, iwinidro na talaga yan ng tuluyan. Tagal na nilang sinasabi yan, tinatakot tayo, tinatakot lahat na bansa katulad ng Vietnam, Malaysia, tayo, Indonesia. Pero hindi naman nila magagawa yan. Dahil sa atin, meron tayong Mutual Defense Treaty. Let's say they conduct an armed attack, no? Yung BRP Teresa Magbanwa. We will invoke the treaty. Hindi ayaw nila yan. The last thing they want, give the US an excuse to intervene. Dahil hindi pa nila kaya yung US. Maritime law expert, Jay Batong Bakal. Kayo sa tingin nyo, ano ang dahilan bakit inalis ang ating barko? Philippine Navy warship na kaya talaga ang i-deploy dito? Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong salopin.